Magandang araw sa inyong lahat. Sabi ko, pilit na inilalagay ang professional na tono sa aking boses, kahit na nanginginig ang dibdib ko. Narito ako ngayon upang magbigay linaw sa mga kumakalat na issue na direktang nakakaapekto sa Jacobs Group. Napansin kong mas naging tahimik ang silid. Ang mga reporter ay nag-aabang. Ang mga ballpen nila ay handang magsulat ng bawat salitang bibigkasin ko. Una sa lahat, patuloy ko. Nais kong linawin na ang Jacobs Group ay isang kumpanyang pinapahalagahan ng integridad at profesionalismo. Kaya't nararapat lamang na magbigay kami ng tamang impormasyon at hindi pabayaang lumaganap ang maling haka-haka. Tumingin ako sa mga nakatutok na kamera. Pilit na hinuhubog ang ekspresyon ko upang magbukang kalmado. Tungkol sa mga larawang kumakalat sa internet na nag-uugnay sa isang individual na kilala bilang si Roscoe Mendoza sa yumaong asawa kong si Ryan Jacobs. Nais kong linawin na ang mga ito ay walang batayan. May narinig akong mga mahihinang bulungan mula sa mga reporters. Pero hindi ko iyon pinansin. Nakapako ang tingin ko sa camera. Alam kong bawat salita ko ay magkakaroon ng epekto sa kumpanya. Ang aking asawa, si Ryan Jacobs. Napalunok ako. Ramdam ang bigat ng bawat salitang binitawan ko. Ay pumanaw na sa isang trahedyang maraming taon na ang nakalipas. Ang mga larawan na kumakalat ngayon ay maaaring resulta ng pagkakahawig ng dalawang tao. Ngunit hayaan ninyong ipahayag ko ng malinaw si Roscoe Mendoza ay hindi si Ryan Jacobs. Nakita ko ang bahagyang paggalaw ng mga ballpen sa kamay ng mga reporter. Alam kong sinusulat nila ang bawat sinasabi ko. Ngunit ang totoo, sinusubukan kong kumbinsihin hindi lang sila, kundi pati na din ng sarili ko. Alam kong mahirap pigilan ng publiko sa paggawa ng sariling konklusyon. Pero umaasa ako sa inyong lahat na maging responsable sa pagkuha at pagbabahagi ng impormasyon. Dagdag ko, sinisikap na gawing matatag ang aking boses. Ang mga maling balita ay hindi lamang nakakaapekto sa aming pamilya, kundi pati na rin sa empleyado ng Jacobs Group at sa kumpanyang patuloy naming pinaghihirapan. Napahinto ako saglit, hinayaang mag-sink in ang sinabi ko. Huminga ako ng malalim bago magpatuloy. Sa pagtatapos, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa inyong pag-unawa at kooperasyon. Ang Jacobs Group ay patuloy na magbibigay ng pinakamahusay na serbisyo. At hindi kami magpapadala sa mga issue na walang kaugnayan sa aming layunin bilang isang kumpanya. Pagkatapos kong sabihin iyon, tumingin ako sa mga reporter. May ilang nagtaas ng kamay para magtanong, pero agad akong tumanggi. Ito na po ang lahat ng sasabihin ko tungkol sa isyong ito. Ang susunod na mga hakbang ng kumpanya ay nakatuon sa pagpapanatili ng aming integridad at serbisyo sa publiko. Tumalikod ako mula sa podium, pilit na itinatago ang kalungkutan sa likod ng professional na ekspresyon. Nang isara ang pinto ng conference room, doon na ako bumagsak sa isang upuan. Ang puso ko ay parang dinurog. Alam kong ginawa ko ang tama para sa kumpanya. Pero hindi ko mapigilang isipin kung gaano kasakit ang pagtangging iyon. Hindi lang sa mga tao, kundi pati sa sarili kong emosyon. Ryan, o sino ka man, bakit mo ako iniwang mag-isa sa ganitong sitwasyon? Tahimik kong tanong sa sarili, habang pinipilit na hindi muling bumigay sa bigat ng lahat. Pagkatapos ng press conference, diretso na sana ako sa opisina ko. Pakiramdam ko ay naubos ang lakas ko sa bawat salitang binitawan ko kanina. Ang bawat paghinga ay parang mabigat. At ang bigat ng mga tanong mula sa mga reporter ay patuloy na nakadagan sa akin. Habang papalapit ako sa pinto ng opisina, naramdaman kong tumunog ang telepono ko. Isang mensahe. Na makita ko ang pangalan na nagpadala, nalamig ang daliri ko sa screen. Si Shira Generoso. Sabrina, I regret to inform you that I'm no longer interested in investing in Jacobs Group. Good luck with your future endeavors. Parang kumukulong tubig ang dugo ko habang binabasa ang mensahe. Kaya niya akong iwan ng ganito lang? Matapos ang lahat ng panahon?
Pagkatapos ng lahat ng effort ko para kumbinsihin siya, kahit labag naman talaga sa loob ko ang kagustuhan niya, ganito lang? Huminga ako ng malalim. Pinilit kong kalmahin ang sarili bago binuksan ang pinto ng opisina. Ngunit ang sumalubong sa akin ay hindi ang tahimik na espasyo ng aking opisina na inaasahan ko. Nakita ko siya, si Shaira Generoso. Nakaupo siya sa sopa ko. Umiinom ng kape mula sa tasa na alam kong galing sa personal kong coffee machine. Nakangiti siya, ngunit hindi iyon ngiting magiliw. Para itong ngiti ng isang tao na alam niyang hawak niya ang control. Well, that was fast, sabi niya. Nilalaro ang tasa sa pagitan ng mga daliri niya. I was expecting you took too longer. Halos maputol ang hininga ko. Shaira? Sabi ko, sinubukan kong gawing matatag ang boses ko. Anong ginagawa mo dito? Tumayo siya. Ang bawat galaw ay parang maingat niyang binubuo upang ipakita ang kumpiyansa niya. Nilapag niya ang tasa sa mesa at naglakad papalapit sa akin. Gusto ko lang makipag-usap, sabi niya. Ang boses niya ay parang matamis na lason. Isang bagay na sa tingin ko, hindi natin natapos sa restaurant noon. Pinilit kong gawing matatag ang tingin ko sa kanya. Kung tungkol ito sa mensahe mo, naiintindihan ko. Hindi mo kailangang personal pang pumunta dito. Ngumiti siya, ngunit hindi ito umabot sa mga mata niya. Oh, Sabrina, my decisions about the investment is final. Wala na akong interes na maging bahagi ng Jacobs Group. Ang dahilan kung bakit ako narito ay personal. Nanatili akong tahimik, ngunit ang dibdib ko ay parang sasabog na. Alam kong may susunod pa siyang sasabihin, at alam kong hindi ko magugustuhan iyon. Lumapit siya. Halos magtama ang mga mata namin. Alam ko naiisip mo kung bakit ako biglang nagbago ng isip. Sabi niya, ang tono niya ay malamig, ngunit puno ng pagkunwari. At dahil mabait ako, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Tumigil siya. Nagbigay ng dramatikong saglit bago nagsalita ulit. Simple lang. Ayoko ng connection ko sa kumpanyang ito dahil sa isang bagay or rather sa isang tao. Alam mo na kung sino yon, hindi ba? Ramdam ko ang tensyon ng paligid. Hindi na ako nakapagsalita. Si Roscoe. Patuloy niya habang ang mga mata niya ay nag-aapoy sa kung anong emosyon na hindi ko mawari. Alam kong iniisip mo kung bakit siya. Well, hayaan mo kong linawin ito, Sabrina. Si Roscoe is my husband now. He doesn't remember you. He doesn't want to remember you. Para akong sinampal ng paulit-ulit. Ang bawat salita niya ay parang tinik na sumasaksak sa puso ko. Ngunit hindi ako nagpadaig. Shaira, sabi ko, pilit na pinipigilan ang pagyanig ng boses ko. Kung akala mo ay natatakot ako sa mga sinasabi mo, nagkakamali ka. Hindi mo kailangan sabihin sa akin kung sino si Roscoe o kung ano ang iniisip niya. Alam ko kung sino siya noon at alam ko kung sino ako sa kanya. Ngumisi siya, parang natutuwa sa pagprotekta ko sa sarili ko. Oh, Sabrina, that's where you are wrong. The man you knew as Ryan Jacob is gone. At kahit anong gawin mo, hindi mo na siya mababawi. Tumalikod siya at tumungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, huminto siya at muling lumingon. This is my warning, Sabrina. Stay away from my family, or else, ngumiti siya. Saka tuluyang lumabas. Naiwan ako nakatayo sa gitna ng opisina. Ang mga kamay ko ay nakatikom sa gilid. Hindi ko alam kung galit, sakit o pagkadurog ang nararamdaman ko. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi pa ito ang katapusan. Palihim akong ngumisi. Gusto mo ng laro, Shaira? Pagbibigyan kita. Gagawin ko ang lahat. Alam kong may tinatago siya sa akin. Si Roscoe ay si Ryan. Bulong ko sa sarili ko. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari. Ang mga sinabi ni Shaira ay parang mga salitang patalim na paulit-ulit na sumasaksak sa aking isipan. Habang ang pinto ng opisina ko ay unti-unti nagsasara,
Naiwan akong nakatayo roon. Patuloy na iniisip kung anong kahulugan ng lahat ng ito para sa akin at sa kumpanya ko. Hindi ko alam kung anong susunod. Kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ko at pumasok si Erin, ang sekretarya ko. Pabilis ang takbo ng kanyang mga hakbang at may hawak siyang papel na parang may ibig iparating. Nanatili akong nakatayo sa gilid ng aking desk. Hindi alam kung paano siya haharapin pagkatapos ng lahat ng ito. I'm sorry, Miss Jacobs. Mahinang sabi ni Erin. Ang tono ng boses niya ay tila may kabang nararamdaman na kung saan ako ay naguguluhan palalo. Anong nangyari? Tanong ko. Ang mata ko ay nakatuon sa papel na hawak niya. Tumigil siya saglit at saka ipinasok ang headline ng pahayagan na naglalaman ng isang malupit na balita. Pagtingin ko sa itaas ng papel, tumambad sa akin ang malalaking titik ng headline. CEO Sabrina Jacobs nakasama si Roscoe Mendoza sa cafe. Inaakit ba ang asawa ni Shira? Ang mga mata ko ay napako sa headline at parang gumuguhit ang sakit sa aking dibdib. Ang mga salitang iyon ay parang mga paborito nilang ikalat. Mga salitang walang katotohanan na pilit ipinapalabas sa mundo. Habang sinusuri ko ang papel, patuloy ang mga mata ni Irene sa akin at ako ay nakaramdam ng matinding tensyon. Miss Jacobs, sabi niya, ang boses niya ay may kabang naririnig ko. Nasa buong front page po ang litrato ninyo ni Mr. Mendoza nung nakita kayo sa cafe. Pilit kong iniiwasan ang mga litrato. Alam ko na ang ibig sabihin nito. Ibinuka ko ang aking mga labi. Ngunit walang lumabas na tunog. Ang mga mata ko ay naglalaban sa hindi maipaliwanag na sakit at galit. Puno ng ingay sa aking ulo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga bintang na ito. Ipinagpatuloy na Erin ang pagbabasa. Ayon sa mga report, si Miss Jacobs at Mr. Mendoza ay kitang-kita sa loob ng cafe na magkasama, na para bang may mas malalim pang ugnayan. At may mga ilang netizens ang nagsasabing baka ito ay isang paraan upang makuha ng pansin ng asawa ni Shira. Lumingon ako kay Erin at naisip ko kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Gusto ko sanang magpaliwanag, ngunit ang sakit ay parang nagiging pader sa bawat salita na lumalabas mula sa aking bibig. Alam ko sa sarili ko na hindi ito ang tamang panahon para makipaglaban sa mga maling akala ng tao. Ganito ba talaga sila? Tanong ko. Ang boses ko ay mabagsik ngunit kalmado. Gusto nilang gawing issue ang lahat ng aspeto ng buhay ko? Pasensya na po, Miss Jacobs, sagot ni Irene. Ang mukha niya ay puno ng kalungkutan. Huminga ako ng malalim at agad na ibinaba ang mga mata ko sa mga larawan sa pahayagan. Nakita ko ang mga litrato namin ni Roscoe na sa bawat frame ay ang mga tanawin at galak na nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Ngunit hindi ko na matanggap kung paano ito baluktot at pinipilit gawing kasaysayan ng iskandal. Tama na, sabi ko, sabay tapik sa mesa at tinanggal ang mga larawan mula sa aking paningin. Wala akong oras para dito. Kailangan ko muna mag-focus sa Jacobs Group. Tumango sa Irene at naglakad palayo. Habang siya ay papalabas, naramdaman ko ang kakulangan sa aking puso. Ang balitang iyon ay parang apoy na nagpapainit sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Hindi ko na kayang takasan pa. Kumuyom ang aking kamao nang maalala ko si Shira. Simula nang dumating siya sa buhay ko, nagsimula ding maging magulo ang lahat. Pero imposibleng siya ang gagawa ng issue para lang pag-usapan kami. Una ay kumalat ang mga larawan nila at maraming nagsasabing si Roscoe ay si Ryan. Ngayon naman ay mga larawan namin ni Roscoe sa cafe na yon kahit hindi naman natuloy ang pag-uusap namin dahil dumating ang kanyang mag-iina. Parang sasabog na ang ulo ko sa sobrang dami ng iniisip ko. Naramdaman ko ang bigat ng bawat segundo na dumadaan matapos makuha ko ang headlines at larawan. Ang araw na ito ay tila naging isang magulong bagyong hindi ko kontrolado. At sa kabila ng lahat ng ito, kailangan ko pa din magdesisyon kung paano ko haharapin ang mga tanong at insinuasyon. Hindi ko kayang maghintay na maging sunod-sunod ang mga chismis na walang katotohanan. Kailangan kong gawing tahimik ang ingay na ito bago pa lumala. Pumunta ako sa aking desk at nag-swipe ako ng aking phone upang makontak ang ilan sa mga key personnel ko sa kumpanya. Mabilis akong tumawag kay Julius, isa sa mga pinakamaasahang empleyado sa IT department.
Alam kong siya ang magiging susi sa pagtigil ng kalat na ito. Julius, halika sa opisina ko. May gusto akong ipagawa. Sabi ko, ang boses ko ay matigas ngunit may kabuntot na kaba. Hello po, Miss Jacobs? Ano po yun? Tanong niya mula sa kabilang linya. Hanapin mo ang pinagmulan ng mga larawan na kumakalat at i-take down ang lahat ng balita o artikulo tungkol sa akin at kay Roscoe at sa lahat ng social media at mga news site. Lahat, Julius. Walang dahilan para maabala pa ang aking pangalan sa mga katarantaduhang iyon. Matapos ang isang malalim na hinga, inisip ko kung ito nga ba ang pinakamagandang hakbang. Pero wala na akong ibang choice kundi tapusin ang ganitong eksena. Kung hindi ko ito pipigilan agad, magiging mas malala ang epekto sa kumpanya at reputasyon ko bilang CEO. Nakita kong pumunta si Julius sa labas ng aking pinto at pinatuloy ko siya sa loob ng aking opisina. Anong update, Julius? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Magsisimula na po kami agad, Miss Jacobs. Hindi ko po kayo bibiguin. Ipapahanap namin ng source ng mga larawan at gagawin ang lahat ng hakbang para tanggalin ang mga ito sa lahat ng platforms. Nais ko magpasalamat kay Julius, pero hindi ko kayang ngumiti. Napakabigat ng loob ko at halos hindi ko kayang aminin sa sarili ko na may posibilidad na si Shira ang nagpapakalat ng mga bagay na hindi ko kontrolado. Siguraduhin mo lang na walang malalabag na batas dito, Julius. Sabi ko habang binabaybay ang mga dokumento sa aking desk. Kung may kinakailangan tayong legal na hakbang, gawin natin agad. Kung hindi pa nila kinokontrol ito, tayo ang magbibigay ng kontrol. Sumang-ayon siya at naglakad papalabas ng opisina. Pagbalik niya sa kanyang desk, mas pinili ko ng mag-focus sa mga detalye ng Jacobs Group. Habang binabaybay ko ang mga papel sa aking desk, tila umabot ang oras. At sa kabila ng mga gawain at business matters na dumarating, hindi ko maiwasang mag-alala sa mga sunod-sunod na nangyayari sa personal kong buhay. Kung hindi ko kayang hawakan ito na maayos, paano pa ang Jacobs Group? Pagkaraan ng ilang oras, bumangon ako at naglakad sa likod ng aking opisina. Hindi ko na kayang itago pa ang sakit at kalituhan. Pakiramdam ko ay lahat ng mga mata sa mundo ay nakatutok sa akin. Hindi sa aking kumpanya, kundi sa aking personal na buhay. Ang mga larawan, ang mga comment ng netizens, ang mga hindi pagkakaintindihan. Ang mga ito ay isang layunin at iyon ay ang guluhin ako sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Tulad ng sinabi ko kay Julius, hindi ko hahayaang mawalan ng kontrol ang sitwasyon na ito. Kung ibig sabihin nito ay kailangan ko pang magsagawa ng mas matinding hakbang, gagawin ko. Lahat ng iyon, lahat ng pag-iingat, lahat ng mga desisyon ay para lamang protektahan ng sarili at ang mga bagay na mahalaga sa akin. Habang nakatayo ko sa harap ng bintana ng aking opisina, pinagmasdan ko ang mabilis na daloy ng mga tao sa labas. Habang binabaybay ko ang corridor patungo sa meeting room. Pakiramdam ko ay ang bawat hakbang ko ay isang patak ng ulan sa aking dibdib. Alam ko na ang papalapit na meeting na ito ay hindi magiging magaan. Ang mga shareholders ng Jacobs Group ay hindi lamang mga investor. Sila ang mga tao na may kapangyarihang magtakda ng landas ng kumpanya. At ngayon, ako ang kailangang magpaliwanag sa kanila tungkol sa kumakalat na issue na may kinalaman sa aming dalawa ni Roscoe Mendoza. Bumukas ang pintuan ng meeting room at pumasok ako. Tahimik ang lahat na nakaupo sa paligid ng mesa, mga shareholders na may seryosong mga mukha. Halos lahat sila ay mga paborito ko sa negosyo. Ngunit sa mga sandaling ito, pakiramdam ko ay ang mga mata nila ay nagsisilbing mga hukom. Ang mga mata nila ay puno ng kuryosidad. Mga tanong na wala pang kasagutan. Magandang araw po. Bati ko, ang boses ko ay nag-aalangan, ngunit pinilit kong magpakatatag. Pasensya na at medyo natagalan. Isa sa mga shareholders, si Mr. Davis, ang nagsalita at tinanong ako ng malumanay, ngunit may kabigatan. Miss Jacobs, sa mga nakarang araw, may kumakalat na mga larawan ni Roscoe at ikaw sa isang cafe. Kasabay nito, maraming naglalabasang haka-haka na si Roscoe at si Ryan ay iisa. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin ang sitwasyon? Nararamdaman ko ang pamumuon ng bigat sa aking dibdib. Ang tanong na iyon ay isang tanong na sa totoo lang ay ayokong sagutin. Ngunit sa negosyo, hindi pwedeng magtago at kailangan ko ng malinaw na sagot. Alam po namin na maraming nagsasabi
na mga hindi tiyak na bagay. Sagot ko, pinipilit maging kalmado sa bawat salita. At ako po mismo ay nagulat sa mga larawan na kumalat. Ang totoo po, si Roscoe ay hindi ko po asawa na matagal nang namatay sa isang aksidente. Si Roscoe ay hindi po siya si Ryan. Tumahimik ang buong silid habang bawat isa sa kanila ay nagmamasid sa aking reaksyon. Ramdam kong ang kanilang mga mata ay naghihintay sa higit pang detalye. Ngunit may mga sandaling gusto ko na lang sumabog. Paano ko ba ipapaliwanag ang lahat ng ito? Hindi ko pa din kayang tanggapin ang sitwasyon. Pati ako ay nahihirapan. Ngunit bilang CEO, wala akong ibang opsyon kundi magpatuloy. Inamin ko na po sa publiko na si Ryan ay hindi na po buhay. Wala akong ginagawang pagtatangka na gawing komplikado ang bagay na ito. Kung may resemblance lang po talaga si Roscoe kay Ryan, iyon po ang hindi ko din po alam kung bakit ganoon. Paliwanag ko, ngunit sa tingin ko ay hindi sapat ang mga salitang iyon. Si Mr. Davis, ang pinaka-senior sa lahat ng shareholders, ay tumingin sa akin ng seryoso. At si Shira generoso. Paano ang relasyon nila? Kahit na hindi ako nagnanais na magsalita tungkol kay Shira, wala akong magawa kundi ilhad ang mga detalye. Si Shira po ay asawa ni Roscoe ngayon. Hindi ko po sila personal na kilala ng mabuti. Pero hindi po ako makakapagsinungaling sa mga taong nagtatanong. Sagot ko, medyo natatakot sa magiging reaksyon nila. May mga rumors na nagsasabing magkakaroon ng epekto ito sa integridad ng Jacobs Group at sa iyong leadership, Miss Jacobs. Sagot ni Mr. Davis. Ano ang masasabi mo sa mga ito? Naramdaman ko ang mga mata ng iba pang mga shareholders na nakatutok sa akin. Ang bawat tanong nila ay parang pag-uusig. Parang ang buhay ko ay ang pangalan ng Jacobs Group ay nagiging isang palabas na pinapanood ng marami. Kung gaano man ito kalaking issue sa personal kong buhay, kailangan kong maipaliwanag ng maayos ang epekto nito sa kumpanya. Ako po mismo ang magbibigay linaw dito. Sabi ko ng mainhin, ngunit matatag. Ang anumang issue o chismis na kumakalat ay hindi ko po papayagang makasira sa kumpanya. Ang Jacobs Group ay matibay, at hindi po ako magpapadala sa mga paninira na walang batayan. May mga hakbang po tayong gagawin upang tiyakin na walang magiging epekto ito sa ating operasyon. Tumango-tungo ang ilang shareholders, ngunit si Mr. Davis ay hindi pa rin kumbinsido. At paano ang mga investors natin, Miss Jacobs? Ang issue ba na ito ay magiging sanhi na pag-aalangan nila sa pag-invest sa kumpanya? Napansin ko ang lahat ng tanong na iyon. Kasama ko ang mga bawat shareholders sa paggawa ng mga desisyon sa negosyo at alam kong hindi ko pwedeng gawing personal ang lahat ng ito, kaya't pinilit ko ulit magsalita ng kalmado.